Bakit bihira na lang mag-crossover si Kyrie Irving? Una, ang physical health at edad. Sa paglipas ng panahon, dala ng mga injuries, pagod, at wear and tear, hindi na kahanghangang gawin palagi ang mga mabilis at agresibong crossover moves dahil mataas ang risk na masaktan, lalo na sa tuhod at bukong-bukong. Kapag may maliit na limitasyon sa physical conditioning, mas pinipili ng controlled movement at pag-iingat kaysa magpilit ng flashy dribble. Pangalawa, pagbabago sa estilo ng team at taktika. Habang umuunlad ang basketball sa NBA, mas pinapahalagahan ngayon ang efficiency, spacing, at pagkuha ng open shots kaysa sa mga high-risk moves gaya ng crossover na pwedeng magdulot ng turnover. Kung may pick and roll, off-ball movement, o paglipat ng bola sa perimeter na magbubukas ng magandang tira, madalas ay yun ang mas priority kaysa maging solid dribbling, pick-off dribble action. Pangatlo, pagbabago sa defensive schemes ng mga kalaban. Dahil kilala si Kyrie sa kanyang dribbling skills, natutunan na ng mga defenders kung paano pigilan ang crossover niya, mas guarding pressure, mas anticipating sa dribble, knock-kick moves, paggamit ng hands at footwork para hindi siya makapag-explode ng ganoon kadali. Kapag mas maraming defender ang naghahanda para sa iyong crossover, bumababa ang chance na magamit ito ng malaki. Pang-apat, psychological at risk-reward calculation. Significant niya na tingnan ang mga pagkakataon, kung kailan sulit gamitin ang crossover, kung kailan safe ang iba pang option, at kung kapaki-pakinabang. Maaaring nagiging mas konserbatibo siya sa paggamit nito kung hindi sigurado sa resulta, lalo na sa mga tight games o kapag malayo na ang score. Sa madaling salita, hindi laging sulit ang panganib ng pagtangkang mag-crossover kung may panganib ng turnover o kung hindi ito magbibigay ng malaking advantage.